Tiyak na may ilan o marami ang narito ang nakasumpong ng katotohanan dahil kusa ninyong inalap ang tunay na Diyos. O kayo ay marami noon ay katulad ng maraming mga tao sa ngayon na naghahanap din ng tunay na layunin ng buhay. Ano pa at marami sa kanila ang hindi na mamalaya na sinisikap para nilang sapatan ang kanilang espiritual na pangailangan. Sila ay pumunta sa mga library, bookstore, sa mga dako ng pagsamba. Ang iba naman ay kumukuha ng kurso sa mga universidad o sumasama sa mga grupo na nagbibilitate na umaasa na masusumpungan nila ang kanilang hinahanap. Sa isang talinhaga ni Jesus, sinabi niya na may ilang makasusumpong na katotohanan tungkol sa Diyos pagkatapos nila itong hanapin na kagaya na mainam na perlas. Pakisuyo, pakibuklat ko ang iyong mga sipin ng Biblia at basahin natin ang talinhagang ito na nakaulat ito sa Mateo, Kabanata 13, Talatang 45 at 46. Mateo 13, 45 at 46. Ganito ang sinasabi. Muli ang kaharian ng langit ay tulad ng isang naglalakbay na mga ngalakal na naghahanap na may inam na perlas. Sa pagkasumpong sa isang perlas na may mataas na halaga, umalis siya at dali-daling ipinagbili ang lahat ng bagay na taglay niya at binili iyon. Kaya, pansinin din sa ating binasa na hindi lamang dinigin ng Panginoong Isus ang kaharian ng langit sa tulad na may na perlas, kundi itinawag pansin din ni Isus ang isang naglalakbay na mga ngalakal na naghahanap ng maiiyan na perlas at sa magiging reaksyon nito pagkasumpong sa kanyang hinahanap. Kapansin-pansin din, bagaman ang mga ngalakal ay isang negosyante, hindi siya naging interesado sa salapi o sa kanyang tutubuin, kundi sapat na ang kagalakan at kasiyahang nadama niya nang masumpungan niya ang kanyang hinahanap, ano pat dali-dali siyang umalis at ipinagbili lahat ng kanyang pag-aari, makamit naman ang perlas na may mataas na halaga. Kaya, sa ganitong paraan, marami rin sa ngayon ang handang magsakripisyo ng kanilang mga taglay, makamit din lamang ang perlas na may mataas na halaga, ang katotohanan at mga kaalaman tungkol sa tunay na Diyos na gustong magpakilala doon sa mga naghahanap sa Kanya. So, anong uri ng mga tao naghahanap sa Diyos? Pansinin ang dalawang karanasan at kung paano nagbunga ang kanilang paghahanap. Ang isa ay ang 13 anyos na kabatang babae mula sa Finland, ang matapos mabasa ilan sa ating mga magasina ay sumulat ng ganito. Kailan po kayo pupunta sa tindahan ninyo? Pwede rin po bang sumama ang batang tulad ko? Sana po sumagot kay kagad. Kaya naman, sa permisyon ng kanyang mga magulang, napasimulan ang pag-aaral sa Biblia at dumadalo na siya sa ating pagpupulong. Ang isa naman ay 21 anyos na lalaki mula sa Middle East. Ang matapos niya magbasa sa loob lamang ng isang weekend, ang isa sa aklat nating ginagamit sa pag-aaral, tinawagan niya ang brother na nagbigay nito sa kanya at sinabi na, dahil sa aklat na ito, sumaya uli ang buhay ko. Kaya pinapakita ng dalawang karanasan ito na anuman ang edad o kalagayan ng isang tao, pwede niyang masumpungan ang katotohanan. Tandaan, maraming tao ang naghahanap ng kasagutan sa kanilang mga katanungan sa Biblia at pribilehiyo natin tulungan sila na masagot ito. Sa pagkakataon ito ay kapanayawin natin si Sister Sandy Carr mula sa Tucson Filipino Congregation at alamin po natin kung paano niya nasumpungan ang katotohanan. Sister Carr, ano pong ginawa niyo para mahanap ang katotohanan? Isa akong dating debotong Katoliko at 4 na beses sa isang linggo ako nagsisimba. Sumasama pa rin ako sa mga iba't ibang relihiyon. Iniisip ko rin ang pagiging mabait, mawain at matulungin ay sapat, pagkakaroon ng moral values ay sapat na para mapalaguran ng Diyos. Pero parang may kulang pa rin sa buhay ko. So, paano niyo po yung nasumpungan ang katotohanan? Noong 1986, araw ng Martes, may 2 saksing Amerikano ang kumatok sa pintuan ko at pinagbuksan ko at tinanong ko kung ano ang kanilang kailangan. At sumagot sila na sila yung mamahali ng magandang balita sa mga kapitbahay at tinanong rin nila ako kung may mahal na ako sa buhay na gusto kong makita. At sinabi ko ang nanay ko, pero ang nanay ko ay patay na. So, ano po yung nakakuha ng interest ninyo? Nung nalaman nila na patay na ang nanay ko, binigyan nila ako ng pag-asa at
binasahan nila ako ng pagkabuhay na pagdali sa Biblia na makita ko muli ang aking ina. At ganun din, inalok nila ako ng pag-aaral ng Biblia at tinanggap ko naman. Pinabalik ko sila ng sa ikalawang araw, Huwebes, at nagkaroon kami ng discussion na halos umabot ng 3 oras. At pagkatapos noon, nasagot nila lahat ng aking mga tanong, ay tinanong ko kung saan ang Kingdom Hall. At nang pinalingguhan din iyon, ay dumalo na ako sa mga pagpupulong hanggang sa ako ay magbautismuhan. Okay, maraming salamat sa inyo, Sister Carmen. O isang halimbawa lamang ng ating kapatid sa marami pang taong naghahanap ng katotohanan na pwede nating matulungan. Subalit, paano natin malalaman kung sino ang mga naghahanap ng katotohanan? Tandaan, alam at kilala ng Diyos na Yehova kung sino ang naghahanap ng katotohanan. Kaya naman sa ating ministeryo, pwede nating tuwirang itanong sa may bahay. Nasubukan ninyo po bang hanapin ang Diyos? O naitanong niyo na ba kung umihirang na ba siya? Pag-isipan din ang mga paksang maaaring makakuha ng interes sa mga tao sa ating mga teritoryo. Halimbawa, kapag tayo nakausap ng isang may edad na, hindi kaya sila maging interesado tungkol sa may papayo nila sa mga kabataan na naghahanap ng tunay na kahulugan sa buhay? O kung kayo nakausap ng mga doktor, mga nurse, social worker, o mga sundalo, hindi kaya sila maging interesado ng pag-usapan kung bakit nagdurusa ng mga tao? Kayo mga mahal namin mga kabataan na sa lupa ng paralan, pwede ba kayong magpatotoo sa inyong mga kaklase? Baka mapansin ninyo na ilang sa inyong mga kaklase magsulat ng mga essay may kinalaman sa spiritual na bagay o kaya naman ay sa pagtulong sa iba. Pwede yung gamitin ang pagkakataong iyon na tulungan sila malaman ng katotohanan. Sabihin niyo na kayo interesado rin sa ganung mga paksa at ialok ang mga naangko ng mga literatura. Sa kanila naman, sa kanilang paghahanap, ay baka lumapit na sa ating mismo o dumalo sa ating mga pagpupulong. Kaya anong gagawin natin kapag mayroon tayong nakitang baguhan sa ating pagpupulong? Ipagpapalagay na lang ba natin na baka taga-ibang kongregasyon? O kaya naman ay kakilala ng ating mga kapatid? Pansinin ngayon natin ang isang pagtatanghal na kinalaman dito. Sino yun? Mukhang bago dito Kilala mo ba siya? Hindi ko siya kilala, ate. Baka taga-ibang kongregasyon siya. Baka nga. Halika, mapuo tayo doon sa likuran niya. Okay. Hi! Kamusta? Ako pala si Hannah. Nice to meet you. Ako pala si May. Nakikita kita dito Oh, first time ko kasing lumala sa pagpupulong ninyo. Ganun ba? Well, welcome na welcome ka dito. At very sure ang programa ngayong araw. Pwede ba akong umupo sa tabi mo? Sige, salamat. Siya nga pala, May. Alam mo na pang inaanak namin, libreng pag-aaral ng Biblia? Hindi ko pa narinig yun. Ganun ba? Sige, pag-usapan natin pagkatapos ng pulong, ha? Sige. Maraming salamat sa mga kapatid. Kaya kapag meron tayong baguhan na nakikita sa ating mga pagpupulong, lapitan natin sila at magpakita tayo ng personal na interes. O nalaman man natin ang katotohanan sa pamagitan ng informal na pagpapatotoo, magulang, kamag-anak, publikasyon, o kusang paghahanap sa Diyos. Ang mahalaga, taglay natin ang isang perlas na may mataas na halaga. Subalit, ang mga perlas sa ngayon ay hindi na kasing halaga kagaya ng panahon ng Panginoon Hesus. Subalit, ang taglay nating perlas ay hindi nawawalan ng halaga. Salit, mas makikita pa natin ang halaga nito kapag tinutulungan din natin ang iba na magkaroon ng napakahalagang regalo ito. Kaya, magsikap tayo, gawin natin ang ating buong makakaya na tulungan ang mga taong naghahanap kay Yehova para malaman nilang hindi siya malayo sa bawat isa sa atin.